tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Pangatlong araw ko na ngayon. Teka, anong oras na kaya? Oh, mag-aalas 8 lang pala. Tiyak, ako na naman ang mauuna sa office nito. Teka, ganda na ba ako? Asan ba yung face powder ko dito? Kailangan maging maganda ako lagi para mapansin ako ng manager. Nandito na ako. Tignan mo nga naman, no? Sarado pang opisina, pero nandito na ako. Oh, may nauna na pala sa akin. Akala ko ako ang pinakauna. Good morning, Miss Beautiful. Ang aga mo yata. Miss, narinig mo ba ako? Oo naman, no? Narinig kita dahil hindi ako bingi. Hindi ka kasi sumagot sa pagbati ko. Kasi hindi ako nakikipag-usap sa isang estranghero. Gusto pa yata akong kompetensyahin ng mukong na to. Pasensya na, Miss, ha? Abay, dapat lang! Piliin mo kasi ang taong kinakausap mo. Sinupladahan ka pala ni Marga. Unang araw pa lang nakatikim ka agad ng panuplada na sa isang baguhan din. Akala ko, mabait ang babae yun. Badanghel pa naman ang mukha Baguhan din ba yun? Oo. Halos magkaroon lang kayo ng pumasok dito sa pisina. Hayaan mo na yun. Ang sarap talaga ng luto dito, no? Oo. Masarap kasi magluto yung si Tita Linda Ang sarap ka dyan. Baka hindi mo alam. Kanina pa kita napapansin. Yung mga ngiti mo. Alam ko, ngiting nangangantsaw. Kantsawan mo ako. Pagtawan mo pa ako. Tingnan mo nga naman ang magagawa ng pag-ibig, Talaga naman. Oo, pag-ibig naman kapangyarihan. Mga kinang lahat, masunod ka lamang. Nasupladahan na yan Magtitis pa rin. Grabe. Mantsaw ka pa. Bahala ka nang magkipagsiksikan mamaya. Ay, nako. Oo. Nakamit mo na nga ang gusto mo biruin mo. Ang parusa sana sa'yo, nagdadi mo pabor na pabor sa'yo. Shhh, kami nga Baka may magkarinig. Isumbong naman ako sa daddy. Baka maparusahan na naman ako at mapapalayo sa mahal ko. Hoy, saan ka na naman galing? Dito ka lang sa tabi ko para matuto ka sa ginagawa ko. Nakipagkwentuhan lang naman kasi ako kay Mini. Di ko naman pwedeng iwan, baka kung anong isipin. Hayun, alam mo bang bawal yan sa opisina? Ang makipagkwentuhan sa oras ng trabaho. Ang mabuti pa, i-include mo na lamang tong ginagawa ko at ipapapirma ko kay sir. 1 linggo ka pa lang dito pero marami na akong kaibigan. Maganda kasi ako kaya gusto ako ng mga tao. Hi ladies. Magandang hapon. Ano kaya maganda sa hapon? Bakit? Tatanungin ko lang kung saan nagpunta si Lilian. Anong pakialam mo kung saan pupunta yon? Ang pakialaman mo, yung trabaho mo, hindi ang ibang tao. Bumalik ka na nga dun sa trabaho mo. Ikaw, ano yung ginagawa mo? Hindi ba't
Inaayos mo ang mga files na nagkalat? Aba, kabago-bago mo dito, uutusan mo ako. Hambalusin kita dyan, nakita mo. Sa gwapo ko bang ito? Hahambalusin mo ko? At ano sa palagay mo, ha? Magkakandara pa ako sa'yo. Kagwapuhan lang ang meron sa'yo. Hindi ang bulsa mo. Ano? Sinabi mo yun kay Janjan? Sa gwapo niyang yun? Sinupladahan mo? O ano? Akala niya siguro makukuha niya ako sa kagwapuhan niya. Kay Sir Edgar na lang ako. Ikaw talaga kahit kailan. Ang supla-suplada mo. E paano ka makakabingwit ng mayaman yan kung ang kasupladahan mo lagi ang pinapairal mo? Ibang usapan na kung ang lalapit sa akin ay mayaman. Speaking of Janjan, papalapit. Hello ladies, pwedeng mag-share ng upuan? Sure. Ikaw naman, hindi mo pa ako tinatanong kung gusto ko o hindi. Bakit? Ayaw mo ba na may gwapo tayong kasama sa lamesang ito? Nire-reserve ko kasi ang upuan yan para kay Sir Edgar eh. Kaya kung may pakiramdam niyang katabi mo, siguro naman aalis siya dahil may taong nakalaan sa upuan yan. Oh, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang o tita. Tinuturuan ako ni Lilian sa paggamit ng computer. Panay computer na kasi ang gamit sa opisina. Kaya nga, naiinis ako sa babaeng yun. Ha? Bakit ka naman naiinis kay Lilian? Siya ga ang tumulong sa'yo para magkatrabaho ka. Ganon ba yun, tita? Porke ba siya ang nagpasok sa akin sa trabaho, hindi na ako maiinis sa kanya? Hindi naman sa ganun. Pero mabait naman si Lilian ha. Ano sanang ikakairita mo sa kanya? Hay naku, tita. Kung alam nyo lang, ang yabang pala niya. Ngayon ko lang alam. Ano? Ang tagal-tagal ninyong magkaibigan? Bakit ka naman nayayabangan sa kanya? Paano kasi? Siya lagi ang pinapansin ng manager namin. Agaw pansin na nga, mayabang pa. Ikaw naman. Ang bait-bait nga ni Lilian. Dapat nga magpasalamat ka. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ka makakapasok sa opisinang yon. Ang sabihin nyo, maganda ako, kaya ako nakapasok sa opisinang yon. At hindi dahil kay Lilian. Huwag ka na bang magsalita ng ganyan, pamangkin. Alalahanin mo, may utang na loob ka doon sa tao. Alam niyo, tita, ngayon ko lang sasabihin sa inyo to. Mabaho si Lilian. Nababahuan ako sa kanya. Ano? Oo, tita. Kaya nga sa opisina, tinatalikuran ko para hindi ko siya maamoy. Kasi ang baho niya. Wala pa yata si Edgar. Siyempre. Boss Darating yun kahit anong oras. Teka, matanong nga kita. Paano ka ba nakapasok dito? Tulad ko rin ba na irekomenda ng kaibigan? Hindi Nag-apply ako nang mabalitaan kong may opening job dito. Mabuti nga sa'yo at tinanggap ka kaagad ni Sir. Ako nga, dumaan pa talaga ako sa proseso. Nag-apply, nag-submit ng resume,
at iba pang mga credentials ko. At maging sa interview ay dumaan pa ako. Talaga? Oo. Kaya magpasalamat ka sa akin. Dahil sa akin ay nakapasok ka kaagad. Ang sabihin mo, maganda ako. Kaya tinanggap niya ako kaagad. Eh teka, marunong ka na bang gumamit ng computer? Di pa nga eh. Eh, hindi ba tinuruan na kita? Tinuruan mo nga ako, pero umalis ka naman kaagad. Paano ko matututunan yun? Isa pa, wala akong computer sa bahay. Wala ka ngang computer sa bahay, pero may mga computer shop dyan na pwede mong rentahan. Alam mo, advantage sa'yo kung marunong ka sa computer. Bintahin mo yun. Lalo na Pwede ngayon- ba? Huwag mo akong turuan dahil mas matalino ako sa'yo. Nagkataon lang na graduate ka sa kolehiyo. Ako hindi, pero kung tutuusin, mas matalino ako sa'yo. Dahil ako, marami akong medalya nang mag-graduate tayo sa high school. Samantalang ikaw, ni isa wala kang medalya. Grabe ka namang magsalita. Gusto ko lang namang turuan ka eh. Ganito na lang, change the topic na lang. Labas tayo sa linggo. I-blow out mo ko at nang matikman ko naman ang unang sahod mo. Ano? Tutulong ka rin lang? Manunumbat ka pa? Hindi ka na sana tumulong. Ito naman, tinutuo ka agad. Joke lang yun, no? Alam ko namang mas nangangailangan ka kaysa sa akin eh. Oh, sige na nga. Magtrabaho na tayo para hindi malugi ang kumpanya sa atin. Ang sabihin mo, siksik ka. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Alam niyo na siguro ang patakaran ko dahil mga bata pa kayo eh. Yan ang lagi kong sinasabi sa inyo. At muli kong sasabihin sa inyo ngayon, isa sa katagumpayan ng negosyo ay ang walang sinisino-sino. Walang kapatid, walang kaibigan. Yung trabaho-trabaho. Naintindihan niyo ba? Oo. Huwag kayong mag-alala dahil pagdating sa mamanahin ninyo, ay pare-pareho kayo ng hati. O sige, magsipasok na kayo sa inyong nakatalagang opisina at tumatawag ang mami ninyo. Ano na kayang napag-usapan ni na daddy at mami? Problemado na naman si mami. Oh, nagre-ring ang cellphone ko. Oh, si mami pala. Mami, napatawag kayo. May sasabihin sana ako sa'yo tungkol sa sinabi sa iyo ng daddy mo kagabi. Na alin po? Uuwi muna ako sa probinsya. Ha? Eh, bakit po? Nag-away na naman kayo ni daddy? Oo, hindi ko na kaya kasi ang ugali ng daddy mo. Mami, ako na naman ba ang dahilan ng pag-aaway ninyong dalawa? Hayaan nyo na kasi si daddy. Kaya huwag na ninyong kontrin ang gusto niya. Dahil sang-ayon naman po ako sa ginagawa niya eh. Pero anak, hindi ka sanay sa trabaho na pinapagawa sa iyo ng daddy mo. At kailan ho ako masasanay, mami? Kung matanda na ako? At isa pa, okay lang ako. Ang totoo nga niya, nag-i-enjoy ako eh. Dahil para sa akin, adventure tong pinapagawa sa akin ni daddy. Kaya huwag na ninyo akong alalahanin pa. Dahil okay ako sa pinagagawa ni daddy.
Kumusta yung bagong empleyada? Madali ba siyang matuto? Nako, nagsalita ang hindi bagong empleyado. Bilib na talaga ako sa'yo. Best friend ka nga ni Sir Edgar. Oo. Kailan mo ba ako sasagutin? Hoy, ano ka ba? Oras ng trabaho nagliligaw ka. Ayaw ba kasi akong sagutin eh. Mahal kita, Lilian. Hindi ba sinabi ko na sa'yo, may pinapag-aral pa akong kapatid. Hindi naman kita pagbabawalang paaralin mo sila eh. Kung magiging magnobyo tayo, baka nga makatulong pa ako. Dahil siyempre, ayokong nakikita kang nanaburido. Ikinalulungkot ko. Pero hindi pa ako handang makipagrelasyon sa ngayon. Pero kung talagang mahal mo ko, dapat ay patunayan mo sa pamamagitan ng paghihintay mo kung kailan kita sasagutin. Mahal na mahal kita, Lilian. At handa akong maghintay kahit kailan. Hindi ka ba papasok? Abay, mag-aalas 8 na. Naghihintay ng tricycle na pinatawag mo. Oo, tita, sandali lang. Ilalagay ko lang po sa bag itong mga dadalhin ko. Aahin mo ba ang mga yan? Ibibigay ko kay Sir Edgar. Sir Edgar, bus mo? At bakit mo siya bibigyan? Manager ng opisina si Sir Edgar. At kailangan bigyan ko siya. Pampadulas, ika nga. Pampadulas? Bakit kailangan mo pang bigyan ang Sir Edgar mo na yan? Sunday ang ginagawa mo Tita, para mapansin niya ako at ligawan niya ako. O di, magkaka-boyfriend ako ng isang manager. Sige tita, mamaya na tayo magkwentuhan. Papasok na ako sa office. Salamat naman, wala pang tao. Ako na naman ang nauna. Ewan ko lang kung hindi ako mapapansin ni Sir Edgar nito. Teka nga, at magre-retouch ako ng makeup. Hello, good morning. Narito ka na pala. Akala ko ako ang pinakamaaga. Tinawagan kasi ako ni Sir Edgar. May pinaras sa akin, kaya maaga akong dumating. Teka, ano ba yung dala mo? Para kay Edgar. Para kay Edgar? Oo, alam mo na, kailangan ng konting effort Effort? Effort para saan? para mapansin ako. Ano ka ba? Sa ganda ko ito, ewan ko lang kung hindi ako mapapansin. Akala ko, kay Janjan ka nagpapapansin. Dahil mas gwapo yon kaysa kay Edgar. Ayoko nga doon. Gwapo nga. Wala naman laman ng bulsa. Kaya kay Sir Edgar na lang ako. Kumusta ng daddy at mami mo? Nagkabati na ba? Oo, pinag-usap ko silang dalawa. Ipinaliwanag ko kay mami ang punto ni daddy na nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko dito sa office. Kaya yun, nag-out of town. Magse-second honeymoon yata sila. Good morning, Sir Edgar. Hoy, Jen! Anong ginagawa mo dito, ha? Umalis ka nga dito? Umagang umaga naninipsip ka kay Sir Edgar. Umalis ka dito! Alis! Nag-iisa ka lang.
Ano ang mangyayari sa loob ng opisina na pag-aari ng pamilya ni Janjan? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating